Hindi nyo ba naaamoy ang inyong utot? Abay, huwag kayong mag-scroll up dahil sa kailangan nating maamoy ang ating mga utot. Importante talakayan natin ang pharmacokinetics and pharmacodynamics ng gamot. Bukod sa muscles, buto, taba, at body fluids, meron din tayo mga chemicals, neurotransmitter substance, enzymes at mga hormones na maaaring magkaroon ng imbalance dulot ng biglaang pagkakasakit like sipon, ubo, COVID, flu. Ganun din naman kung tayo ay mayroong injury o operasyon na nagdudulot sa atin ng pain o maraming sintomas. At kung tayo ay nagte-take ng gamot dahil sa matagal na nating karamdaman tulad ng hypertension, diabetes, sakit sa puso, cancer at iba pang klaseng sakit. Ilang oras matapos nating inumin ng gamot, ito ay ipaprocess sa ating digestive system. Hahalo ito sa ating dugo, patuloy na dadaloy at maglalabas-masok ito sa loob at labas ng cell ng bawat organs. Unti-unti magre-react naman ang ating katawan at makakaranas tayo ng mga side effects o sari-saring sintomas. So yan, alam niyo na kung paano, no? At kung matagal na kayo umiinom ng gamot dahil sa inyong chronic condition, ito ay maaaring magdulot sa atin ng mas malawak o mas malalang pinsala sa mga organs ng ating katawan. According to Science Direct, ang drug ay ginawa para gayahin, higitan o pwedeng makasagabal sa mga aktibong chemicals na mayroon tayo sa ating katawan. Yan yung mga nabanggit ko kanina. Kaya mahalaga na ating malaman ang sari-saring epekto ng drug sa ating katawan. Kailangan nating i-monitor kung ito ba ay mayroong therapeutic response o wala, lalong-lalo na kung mayroon tayong nararanasan ng mga adverse side effects. Bagaman ang ating pang-amoy ay unti-unting humihina kapag tayo ay tumatanda, ang gamot, sandali man o matagal na natin itong tinitake, ay pwedeng magdulot ng temporary or permanent damage sa ating pangamoy. Ayon sa rxsaver.com, may 4 common medication na pwedeng makaapekto sa ating pangamoy. Ito ay ang antibiotic, high blood pressure medication, antipsychotic drugs at decongestant like ampicillin, azithromycin, metronidazole, ciprofloxacin, chlorpromazine, captopril, lisinopril, intranasal spray na mayroong zinc at Sudafed. So ano ang dapat natin gawin para maamoy natin muli ang ating mga utot? Kung ang side effects ay nanggagaling lamang sa gamot. Kung ito ay inyong ititigil, unti-unti rin babalik ang inyong pangamoy. Pero huwag kalimutan kumonsulta sa inyong doktor. At kung mayroon naman kayong brain injury at na-damage ang inyong nasal nerve, ito ay magkakaroon na ng permanent damage sa ating pangamoy. O ayan, natapos na naman natin ang isang siksik liglig at umaapaw na health information mga kabarangay. Sa susunod, mas maganda mga kabarangay. Kaya don't forget to follow and share. See ya!